Nabahala ang mga taga-suporta ng Amerika matapos kumalat ang mga ulat na malapit nang maubos ang mga precision strike munition ng Amerika. Kaya tanong ng mga kritiko at eksperto kung talaga bang handa ang Amerika sa gyera sakali mang sumiklab ang gyera sa Indo-Pacific. Alamin ang buong detalye mamaya. At North Korea at China nagreklamo dahil sa unang pagkakataon ay pinaputok na ng mga advanced destroyer ng Japan ang mga Tomahawk cross missiles nito na layong tamaan ang mga kalaban mula sa labas ng kanila mga baybayin sakaling sumiklab ang gulo sa rehiyon. Kapag nagsimula ang isang digmaan, karaniwang pinag-uusapan ang mga nasawi, presyo ng langis at geopolitics. Ngunit sa likod ng mga eksena ay mayroon isang tahimik na krisis na nangyayari sa mga bodega sa buong mundo at kinasasangkutan nito ang mga hardware na nagpapanatili sa pagpapatakbo ng mga modernong militar. What our data suggest is that the US is running low on these long-range missiles. The US has nearly burned all of its top long-range missiles. Ayon sa mga kamakailang ulat na binabanggit ang datos ng mga tagapaloob ay naubos na ng Amerika ang halos 80% ng pangdaigdigang stockpile nito ng mga pangunahing highly accurate long-range missiles sa loob ng 5 buwang labanan kontra Iran. Hindi lamang natin pinag-uusapan ng mga ordinaryong bala, kundi pinag-uusapan din natin ang mga multi-million dollar na precision weapons. Ayon sa mga mapagkukunang pamilyar sa mga panloob na datos, ang malaking kakulangan ay nakakaapekto sa surface-to-surface precision arsenal ng US Army, partikular na ang ATACMS o Army Tactical Missile System at ang mas bago at advanced na PrSIM o Precision Strike Missiles. Hindi ito mura dahil ang bawat isa sa mga long-range munition na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong. Dinisenyo ang mga ito upang hayaan ng Amerika na tamaan ang mga highly value targets mula sa malalim na kaligtasan at malayo sa heavily defended enemy airspace. Kung pamilyar ang mga pangalang ito ay dahil sa bersyon na mga parehong sandatang ito ay malawakang ginagamit sa ibang lugar tulad ng Ukraine kung saan ang mga ATACMS na ipinapadala ng Amerika ay ginagamit upang tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Ngunit ang 5 buwang walang humpay na tunggalian sa Iran ay halos malapit na maubos ang inventaryo para sa mga partikular na land-based system na ito. Bukod sa ATACMS at PrSIM na malapit na umanong maubos ay apektado din daw ang depensa ng Amerika. Ipinahiwatig ng mga kamakailang pagtatasan na isang napakalaking porsyento ng mga Patriot Interceptor ay nasa 65% ang nagasto sa pagitan ng Pebrero at Hulyo. Ang mga inventaryo para naman sa THAAD Ballistic Missile Interceptor ay bumaba na rin sa 38% at halos kalahati ng pangdaigdigang supply ng mga Tomahawk cross missiles na inululunsad ng US Navy ay nagamit na rin. Ayon naman sa mga analis ng militar, kung magpapatuloy ang mga malalaking operasyon ay maaaring mapipilitan umano ang Amerika na maglunsad ng heavily on-piloted bombing missions o mga fighter jets na lahat ang kikilos upang wasakin ng Iran. Ang mga ulat na ito mula sa iba't ibang mga malalaking media ay mahigpit namang tinututulan ng administrasyon. Muli, pinanindigan ng White House at Pentagon na ang kakayahan ng militar ng Amerika ay nananatiling walang kapantay at kamakailan lang ay binanggit din mismo ni US President Donald Trump na ang Amerika ay mayroon pa ring mas maraming bala kaysa sa sino man sa mundo, habang nagbanta rin ito ng higit pa sa World War II na atake sa Iran kapag hindi umano sumunod ang Iran sa ibinigay nitong last chance. Gayunpaman, ikinakatwira ng mga kritiko at eksperto sa depensa na ang mga linya ng produksyon ay nangangailangan ng oras dahil sa limitadong supply ng mga pangunahing armas ay nag-aalala ang mga kritiko kung gaano kahanda ang Amerika kung sakaling biglang sumiklab ang isang malaking krisis sa ibang bahagi ng mundo tulad ng Indo-Pacific at silangang Europa.
At sa ibang balita naman mga kabayan, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay iniwasan na ng Japan ang mga sandatang pang-atake na pangmalayuan. Ngunit dahil sa mga banta at pagtatangkang sakupin ng kanila mga isla, isang napakalaking pagbabago na nagdala ng mga shockwave sa buong silangang Asya matapos isagawa ng Japan ang pinakaunang live fire test nito ng isang Tomahawk cross missiles na gawa ng Amerika. Hindi lamang ito isang regular na drill kundi nagmamarka ng isang evolution ng pangdaigdigang depensa na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko. Ang makasaysayang pagsubok ay tumama sa karagatang Pasipiko kung saan ginamit ng Japan Maritime Self-Defense Force ang isa sa mga pangunahing Aegis-class guided missile destroyer nito, ang GS Chukai, upang magpaputok ng mga Tomahawk land attack cross missiles. Sinimula ng Japan ang pag-upgrade ng naval fleet nito na binago ang mga Aegis destroyer nito upang ang kanilang mga vertical launching system ay maayos na maisama ang mga US Tomahawk cross missiles dahil layon ng mga Hapon na tumpak na tamaan ng mga barko ng kalaban na lampas sa kanila mga baybayin. Matapos ang mga pagsubok ng Japan, abay agad na binatikos ng North Korea ang Japan at inakusahan ng ganap na pagtalikod sa postura nitong pasipista, pati na ang Amerika dahil lumano sa pagsuporta nito na aktibong binabago ng Japan ang self-defense forces nito tungo sa isang proactive strike forces na may kakayahang magsagawa ng mga preemptive operation. Samantala, tinitingnan naman ng China ang 400 Tomahawk cross missiles ng Japan bilang isang direktang hamon sa katatagan sa rehiyon at ikinakatwiran na ang isang mabigat na armadong Japan ay nagbabago sa estratehikong kalkulus sa East at Taiwan Strait. At dagdag na balita mga kabayan, muling lumahok ang Philippine Air Force sa isang taunang pagsasanay sa Australia na tinatawag na Pitch Black Exercise. 20 bansa ang kalahok sa pagsasanay na ito ng mga Air Force at kahit light fighter lang ang taglay ng Pilipinas, abay nakikipagsabayan naman. Matatanda ang dati nang nanalo ang mga Pinoy kontra Amerika sa dogfighting exercise dahil sa husay na mga ito. Maganda yung pagkaka-maintain natin ngayon at nailipad natin 100%. Kung mamayang gabi, knock on wood o pagdasal natin na tuloy-tuloy, walang fallout. So far, 100% po tayo. So yun yung isa sa mga tumating. First time to fight with other nations in this exercise. So it's more like procedures or yung tactics nila pagdating sa dogfighting. Actually, pag sinabi pong female fighter pilot, parang iilan lang po at mga 5 siguro, parang gano'n. Parang